po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Sapit muli namin ang banal na sandali ng aming pagsamba. Salamat, Ama, sa kabila po ng aming kalagayan na kami hindi makapasok sa gusaling sambahan. Salamat po. Patuloy mo namang ibinibigay sa amin ang pagkakataon sa tulong ng teknolohiya. Isasagawa namin ang mga pagsamba. Kahit hindi kami magkakasama sa iisang dako, niloob mo po aming Ama na kaming magkakapatid, mabuklod ang aming puso't damdamin para kami patuloy na magpuri sa iyo. Sambahin ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. Araw-araw, umaalingaw-ngaw ang balita ng maraming kapahamakan sa mundong ito. Ngunit kami, Ama, payapa kaming namumuhay. Ikaw po, laging nangangalaga sa amin. Salamat po sa iyong mga biyaya at mga pagpapala. Salamat aming Ama sa kabila ng mabibigat na mga pagsubok na naman nananatili sa puso namin ang iyong mga aral. Lalo mong pinatatatag ang aming pananampalataya, bunga ng aming mga karanasan. Lalo kaming naging malapit sa iyo sa aming sitwasyon. Ikaw ang naging sandigan ng aming buhay. Purihin ka po, aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Patawarin mo na po kami, Ama, sa aming mga sala. Kahabagan mo kaming magkakapatid. Maging karapat-dapat ang aming mga abang sarili. Maging handog na buhay sa iyong banal na harapan. Hayaan mo po na sa ganitong pagkakataon, maihandog namin sa iyong katampatang pagsamba para sa iyong kalwalhatian. Panginoong Hesus, salamat Panginoon sa pag-alalay mo at pagtulong sa aming buhay araw-araw. Salamat sa pangunguna at patnubay mo sa aming mga panlalakbay. Salamat sa pagpapalakas mo sa amin sa panahon ng paghihina. Salamat sa mga kaaliwan sa panahon ng mga kalumpayan. Purihin ka aming Panginoon. Sinasamba ka ng aming mga puso.
Kahabagan mo po muling pamagitan kami sa Ama at patuloy na lingapin ang aming mga abang kaluluwa. Ama, nakagaya kaming tumanggap ng iyong mga salita, mga aral mo na itinuro noon ng kapatid ng Sugo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Tulungan mo po sana laging manariwa sa puso namin sa pamamagitan ng aming mga pagsamba. Patuloy na magsilbing gabay at tanglaw namin sa paglalakbay. Walang sino man sa amin ang mahiwalay. Di makapamalagi kami sa tunay na pananampalataya na maghahatid sa amin sa kaligtasan. Buong buo po ang aming tiwala, Ama. Narinig mong aming mga panalangin at mamamalagi ka po sa piling namin sa pagsambang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mahal na kapatid, napakahalaga po na magawa ang pagtuturo ng tunay na relihiyon sa bawat sambahayan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pamilya sa araw ng pagbubuhay. Ang sambahayan po ng mga tunay na lingkod ng Diyos ay dapat turuan at palakihin sa wastong paraan ng pagdadala ng buhay habang naglalakbay sa daigdig na ito. Bawat isa ay dapat po na manatili sa pagsunod sa mga doktrina, sa mga aral ng Diyos. Madaling salita, kailangan po na ibuhay natin ang ating pananampalataya. Sino po ang may pananagutan na magturo ng relihiyon sa sambahayan? Ayon po sa Efeso 6:4, ang mga magulang. Paano po ituturo ng mga magulang ang relihiyon sa sambahayan? Ang sabi ng Biblia, mga magulang, palakihin ninyo sila, ang mga anak, ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Napakahalaga po na magawa ito ng mga magulang, lalo sa ating panahon. Tayo ay itinakwil ng mga namumuno ngayon sa iglesia. Naituro na po sa atin, mga kapatid, ng Sugo at ng kapatid na Eranio Manalo ang lahat ng mga aral ng Diyos na dapat nating sampalatayanan at ibinubuhay araw-araw. Pero pa bang kulang? Wala. Lalo na ang tungkol sa ating ikaligtas. Kasama sa mga naituro na sa atin ang tungkol sa mga anak o sa mga kabataan. Kung paano sila dapat palakihin at kung paano sila dapat mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Kaya nga ito ngayon ang ating pinapaksa. At sa mga susunod na mga pagsamba natin, ano ang sinisikap namin gawin ng mga ministrong kasama ninyo sa paninindigan sa katwiran? Sinisikap po namin na sariwain lagi sa inyo, lalo na po sa ating mga pagsamba, ang lahat ng mga aral ng Diyos. Kasama ang tungkol sa kung paano mabuhay ang mga anak o ang mga kabataan. Ano naman ang pananagutan ng bawat magulang sa kani-kanyang sambahayan? Kayo po ang magsasalin at laging magpapaalaala ng lahat ng mga aral ng Diyos sa inyong mga anak. Kailan po dapat magturo ang mga magulang sa kanilang mga anak ng mga kautusan ng Diyos? Sa Deuteronomio 6:2, sa isang versiyete, sabi ng Biblia, iyong ituturo sa iyong mga anak pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay.
Maraming pagkakataon kung ang mga anak ay maliliit pa, ay kasama sa bahay. Yun ang dapat na sinasamantala ng mga magulang. Laging magturo, magpayo, magpaalaala. Sabihin lagi sa kanila anong dapat nilang gawin, ano naman ang hindi nila dapat gawin. Ano pa? Pagka ikaw ay lumakad sa daan, may mga pagkakataon lumalabas tayo, kasama ang mga anak. Kailangan nagtuturo din. Pagka ikaw ay nahihiga, bago matulog, kasama ang mga anak, nananalangin, pero bago manalangin, nagpapayo, tuturo. At pagka ikaw ay bumabangon, bago bumangon, mananalangin uli. Pero bago mananalangin, magpapaalaala uli sa mga anak. Ano katumbas nito? Sa lahat po ng panahon na may pagkakataon, dapat magturo ang mga magulang sa mga anak. Paano po dapat magturo? Ang sabi, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Mga mahal na kapatid, sa ating abang kalagayan ngayon, higit at lalong dapat na buong sikap at buong tiyaga na gawin ng mga magulang ang pagtuturo at pagpapaalaala sa mga anak hanggang sa mga sa lahat ng mga aral at tuntunin ng Diyos. Subalit sapat po ba na makapagturo ang mga magulang sa mga anak? Hindi. Pagtuturo po ng relihiyon ay isinasakatuparan hindi lamang sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga anak ng dapat nilang gawin at hindi dapat gawin. Ano pa ang kailangan gawin ng mga magulang? Sa Kawikaan 31:26 hanggang 27, ang sabi ng Biblia, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan. Sa dating salin ng Biblia, tinitignan mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan. Mga tuwid, mga kapatid, ang mabuting magulang ay lagi pong nakasubaybay sa kanyang mga anak. Tinitingnan niyang mabuti ang kanilang mga lakad. Hindi po maiiwasan kung minsan na magpataw ng parusa kung nagkamali ang anak bilang disiplina. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat ang sabi nga kanina, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Kaya may disiplina. Hindi pwedeng walang disiplina. Anong pangunahing doktrina ang dapat ituro ng buong sigasig sa bawat sambahayan? Sa bawat tahanan. Tungkol po sa paglilingkod sa Diyos. Ano po ba ang paglilingkod sa Diyos? Ang pagsunod sa lahat ng kanyang mga kautusan, mga batas at mga palatuntunan, pangunahin ang pagsamba. Gaano po katatag ng paninindigan sa paglilingkod sa Diyos ang dapat makita sa mga magulang. Ang katulad po ng paninindigan noon ni Josue. Sa kabila ng nakapalibot sa kanila noon ang paglilingkod at pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasi nakapalibot sa kanila. Lahat ng mga bayan na nakapalibot sa kanila ang sinasambay mga Diyos-Diyusan, mga ribulto. Pero sa kabila niya, pinatunayan niya ang patatag na paninindigan niya sa paglilingkod at pagsunod sa tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Ang sabi niya sa Josue, sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ganyan katatag ang paninindigan ni Josue. Bilang ama ng tahanan, pinangunahan ni Josue ang kanyang sambahayan sa matatag na paninindigan na ang Diyos lamang ang kanilang paglilingkuran at susundin sa kanilang buhay. Mga kapatid, hindi po tayo nagkamaling. Nagpiliin natin ang pagsunod sa Diyos kaysa tao. Sa loob ng tunay na iglesia, ang pinaglilingkuran po natin ay ang Diyos, hindi ang tao. Hindi po ang ministro. Kaya mali na sumunod
kahit mali at masama, para lamang bigyan lugod ang ministro. Ang sabi nga ng mga apostol sa Gawa 5:29, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ano po ang kailangan gawin ng mga magulang sa kapakanan ng mga anak? Ipaunawa nating mabuti sa kanila, mga kapatid, ang ating sitwasyon ngayon, na sa kabila ng ating kalagayan ngayon ay patuloy tayong buong tatag na maglilingkod at susunod sa Diyos hanggang wakas. Na anuman ang mangyari sa mundo at anuman ang ating maranasan ay mabubuhay tayo ng malinis at matuwid sa harap. Ano pa ang hindi dapat kalimutan ituro o isalin sa mga anak? Sa Deuteronomio 4:9 at 7, ang sabi ng Biblia, baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak, mga apo. Alin ang tinutukoy ng mga bagay na ating nakita? Ang mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Kung paano niya tayo ipinagmamalasakit bilang bayan niya sa mga huling araw. Ikwento po natin sa ating mga anak at mga apo ang ating karanasan, lalo na kung sila'y maliliit pa. Sabihin natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na kung tayo'y tumatawag o nananalangin sa Kanya, napakalapit niya sa atin at agad niya tayong tinutugon sa ating mga panalangin. Ikwento natin sa kanila ang ating mga himalang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ganun tayo magkasakit, lalo na ang manubang karamdaman, ang Diyos ang nagpagaling sa atin. Sa maraming mabibigat na sitwasyon, ang Diyos ang tumulong sa atin at tumawag. Lagi nating ipaalala sa kanila ang lahat ng gawa ng Diyos. Huwag tayong magsasawa, huwag tayong manghihimang. Sa ano dapat panindigan ng mga magulang na isama ang kanilang mga anak? Ang sabi sa Deuteronomio 12:11, ialay ninyo sa lugar na pipiliin ng Panginoon ang inyong mga handog na susunugin at ipapanghandog. Ano yan? Yan ang mga pagsamba. Dapat matatag na manindigan ng mga magulang. Isama ang kanilang mga anak. Ano tagubilin ng Diyos kapag tayo sumasamba sa kanyang harapan? Ang sabi ng Biblia, magdiwang kayo sa harapan ng Panginoon kasama ang inyong mga anak at mga alipin. Kaya hindi dahilan ng ating abang kalagayan ngayon, mga kapatid, pag hindi natin magawa ang pagsamba sa Diyos. Tuloy natin itaguyod ang mga pagsamba sa Diyos kasama ang ating mga anak. Lagi nating isama ang ating mga anak upang lumaki sila at masanay na laging sumasamba sa Diyos. Sa tahanan naman ay huwag magsasawa ang mga magulang na ripasuhin sa mga anak, lalo kung maliliit pa ang mga aral ng Diyos. Yung mga sinasariwa natin sa ganitong mga pagsamba. Dapat ang mga magulang nire-repason niya yan sa mga anak, lalo kung maliliit pa. Kasi wala naman ibang gagawa na para sa kanila. Para matupad yung tagubilin sa atin, palakihin natin sila sa disiplina at mga aral ng Diyos. Ano po ang hindi dapat payagan ng mga magulang na gawin ng kanilang sambahayan? Hindi dapat pumayag ang mga magulang na may isa man sa kanilang sambahayan ang tumalikod sa Diyos. Ano po babala ng Diyos? Lalo sa mga magulang, ang sabi ng Biblia, mag-ingat nga kayo at baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, sambahayan o angkang tumalikod sa Panginoon. Meron bang panganib sa ating panahon na maaaring maging dahilan ng pagtalikod sa Diyos? Marami po. Lalo sa ating panahon na malapit ang araw ng paghuhukom. Ang dyablo ay maraming ginagamit na kasangkapan upang dayain ang mga hinirang at ibuyok sa pagtalikod. Ano-ano yan? Una, ginagamit niya ang mga kahirapan, mga suliranin at pagdurusa upang itulak na sumuko at tumigil na sa paglilingkod sa Diyos. Ikalawa,
Ginagamit din po niya ang mga material na bagay upang akitin at agawin ang pagpapahalaga at panahon ng mga hinirang sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga noon pa may mga nahihiwalay dahil nabuhos ang panahon sa hanap buhay o negosyo. Di po ba? Ikatlo, ginagamit din ng dyablo ang mga kasamaan at kalayawan upang mabuyo ang mga hinirang at maglaw sa kanila ang ningas ng Espiritu Santo. Ikaapat, ginagamit din po ng dyablo ang mga bulaang tagapangaral na magturo ng mga maling aral. Mga aral na hindi naman itinuro ng tunay na sugo ng Diyos upang italikod sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, dapat po na tayo magpakatalino at mapagbansay, lalo ang mga magulang. Hindi lamang po ang ating sarili, ang ating binabansayan, kundi pati na ang mga anak. Huwag tayong papayag na sa anumang kadahilanan ay mayroong tumalikod sa Diyos. Ano pa po ang hindi dapat payagan ng magulang na gawin ng mga anak sa pagkatiyak na ikatatalikod sa Diyos? Sa Deuteronomio 7:3-4, ang sabi ng Biblia, huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Mga kapatid, ito sana ang maunawaan ng mga anak, lalo na kung malalaki na. Nasa hustong gulang na para sila'y mag-asawa. Lumusong sa buhay may asawa. Mahigpit na tagubilin ng Diyos sa mga magulang. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Kaya nga sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal ang pag-aasawa sa hindi natin kapananampalataya. Ang Diyos po ang nagbabawal dito. Bakit? Ayaw ng Diyos na mapangasawa ng mga anak natin, ang mga anak ng mga taong taga-sanlibutan na hindi naman natin kapananampalataya. Sabi ng Biblia, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak sa Panginoon at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyos. O di ba yan nga ang nangyari sa mga kapatid na nahiwalay dahil sa pag-aasawa ng taga-sanlibutan? Nalayo sila sa Diyos. Nalayo sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Natalikod sa Diyos. Sino kasama nila? Mga tao ang naging asawa nila. Mga sumasamba sa mga ribulto, sa mga larawan, mga Diyos-Diyosan. Mga mahal na kapatid, ito po ang malaking suliranin ngayon ng mga magulang. Pati ng mga anak na naghahangad na lumusog sa buhay may asawa. Sa panig natin. Itinakwil na tayo ng mga kapatid natin dahil sa ating paninindigan sa katwiran. Pinakamabuting magagawa ng mga magulang, maging ng mga anak na nagbabalak na mag-asawa, ay magpanata ng isang panalangin na loobin nawa ng Diyos na makasumpo na hindi magiging kasangkapan upang malayo sa Kanya. Mas masanawa ng Diyos ang mga anak na nasa hustong gulang na at nagpaplanong mag-asawa. Gabayan nawa kayo ng Ama kung ano ang dapat inyong gawin upang huwag kayong maiwalay sa Diyos. Pagkaloob nawa sa inyo ng Diyos, ang asawang magiging kaisa ninyo sa puso't damdamin na maglilingkod at susunod sa Diyos habang nabubuhay. Ano ang pananagutan ng mga anak sa lahat ng mga pagtuturo at paggabay sa kanila ng kanilang mga magulang? Efeso 6:1-3 ang sabi ng Biblia, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Sana napansin ito ng mga anak. Ito ang nararapat. Ano ibig sabihin? Yan ang dapat gawin ng mga anak. Yan ang mahigpit na utos ng Diyos sa mga anak. Sundin ninyo ang inyong mga magulang.
Paano susunod? Igalang mo ang iyong ama at ina. Gaano ito kahalaga sa harap ng Diyos. Ito ang unang utos na nilaki pa ng Diyos ng pangako. Ano pangako? Ang sabi, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Gaano karami ang mga anak na napariwara at naging miserable ang buhay dahil naging napastangan sa magulang. Mapapalad naman ang mga anak na gumagalang at sumusunod sa mga magulang sapagkat naging maganda at matatag ang kalagayan sa buhay. Higit sa lahat, naging mga tunay na Iglesia ni Cristo ang mananampalataya na naninindigan sa pagsunod sa Diyos. Ano man ang mangyari. Mga anak na naririto sa pagsamba. Mga anak na malalaki na kasama namin nanindigan sa katwiran. Mapapalad kayo sapagkat kabilang kayo sa mga tunay na sumasampalataya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga magulang, wala nang hihigit pa sa kagalakang ating mararamdaman na kung dumating man ang panahon ng ating pagpanaw, ay maiwan natin ang ating mga anak na mananampalataya at matatag sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat hindi sila kailanman mababayaan ng Diyos. Tiyak na magkikitang muli ang mga magulang at mga anak sa bayang banal. Mga kabataan, mapapalad kayo kung ang inyong mga magulang ay nasa piling pa ninyo at hindi tumitigil sa paggabay at pagsubaybay sa inyo. Darating ang araw na papag-iwalayin kayo at ang inyong mga magulang ng kamatayan. Sa araw na yaon, wala nang magulang na magtitiyaga sa inyo sa pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya ngayong buhay pa sila, ipakita at ipadama ninyo ang inyong pagmamahal sa kanila. Sundin ninyo at igalang ang inyong mga magulang. Yan ang magbibigay sa inyo ng maganda at matatag na kinabukasan. Pagka gayon, masasabi rin ninyo ang ipinahayag noon ni David, maiwan man ako ng aking magulang, may Panginoon pa akong aasahan. Mga kapatid na mga kabataan, hinihikayat namin kayo na sa inyo ang pagkakataon para kayo ang lumapit sa Diyos. Samantalahin ninyo, narito tayo sa pagsamba. Ang Diyos ay laging nasa piling natin sa pagsamba. Lagi siyang nakatunghay at laging nakahandang makinig sa ating mga panalangin. Mga magulang, ihabilin natin ang ating mga anak. Lagi sanang dinggin ng ating amang nasa langit ang daing ng mga magulang patungkol sa mga anak. Kung idinadalangin man ng mga magulang ng mga anak, magkaroon ng magandang kinabukasan sa buhay na ito. Lalo walang tigil na idinadaing ng mga magulang na ang mga anak ay makasama natin sa pananahanan sa bayang banal, sa piling ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Ito sana ang matupad sa ating lahat. Halina kayo, mga kapatid. Lumapit na tayo sa ating Ama. Maawa sanang muling basbasan ang bawat isa sa atin. Tumayo kayo at tayo'y mananalag. Ama na aming Diyos, maraming salamat sa iyo sa leksyon ito na itinuro pa ng kapatid na Heranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Sinaliwan namin muli sa pagsambang ito. Sapagkat totoong napakahalaga nito sa aming amang kalagayan. Nangangamba kung minsan ang mga magulang, sino ang magtuturo sa mga anak. Hindi na kami makapasok sa kapilya, pati ang mga anak na maliliit, hindi na makadalo sa pagsamba ng kabataan.
Paano sila matututo ng tunay na paglilingkod sa'yo? Paano nila matututunan ang iyong mga aral? Kami na mga magulang ay pinapananagot mo para ito ay matutunan ng aming mga anak. Kami ang magtuturo at magsasalin sa kanila ng iyong mga aral. Ang mamahawa ka sa aming mga magulang. Ibigay mo sa mga magulang ang paghahangad na ang mga anak ay mapangunahan sa tatag na paninindigan sa paglilingkod sa iyo anuman ang mangyari. Bigyan mo ng bisa at kapangyarihan ng mga magulang. Buksan mo ang iyong mga karunungan sa puso ng mga magulang. Ipagunita lagi ang mga aral na dapat isalin sa mga anak. Lalo na po ang tungkol sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po ang sikap at sigasig itong magawa ng mga magulang. Pag ang mga magulang naman ay ginagampanan ng kanilang pananagutan, tulungan mo naman ang mga kabataan, ang mga anak, matutunan nilang sumunod at tigalan ang mga magulang. Lubos nilang sampalatayanan. Ito ang iyong ang iyong kalooban. Ito ang mahigpit na tagubilin mo sa mga magulang na ituturo namin sa kanila ng bugigpit ang iyong mga aral. At dapat kaming maglakip ng disiplina kung kinakailangan sapagkat ito itinuro mo sa amin. Pag ginagawa namin ito, sampalatayanan ng mga anak na ito ay pag-ibig mo, paggabay mo sa kanila tungo sa direksyon ng mabuting kapalaran, lalo na ang buhay na walang hanggan. Dumating man ang panahon na maghihiwalay ang mga magulang at mga anak dahil sa kamatayan, lalo na kung ang mga magulang ay matatanda na. Tinakdaan mong lahat ng tao ng kamatayan. Walang makapipigil dito. Kung dumating man sa buhay namin ito, lalo sa panig ng mga magulang, iiwan namin ang aming mga anak. Matatag sa pananampalataya, nagpapahalaga sa paglilingkod sa iyo, na kailanman ay hindi tatalikod sa iyo. Ito sanang gawin mo sa lahat ng mga anak. Walang mga anak na mapapaniwala sa buhay na ito. Walang mga anak na mapahama, kundi lahat sila ay makasama namin sa pananahanan sa bayang banal. Huwag mong papayagang maging kawawa sila. Kahit maging mahirap lang sa buhay na ito, hindi sila magkukulang ng pangangailangan sapagkat ikaw ang kanilang Diyos. Ikaw ang kanilang kasama na hindi iwalay sa kanila. Maging tapat sila sa iyo. At ikaw ang laging ipagpauna nila sa kanilang buhay. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Hawakan mong maigpit lalo na ang mga kabataan. Pagkat sila'y lumalakad palayo sa iyo, kamigin mo sila pabalik. Tulungan mo po. Manatili sila sa ilalim ng iyong paglingap. Ang mga may sakit, huwag mong pababayaan. Pagalingin mo aming mga karamdaman. Bigyan mo pa kami ng buhay at lakas, lalo na po
ang kapatid natin, mga nasa bilangguan, palayain mo na po sila. Kapiling na sana nilang muli ang kani-kanyang sambahayan. Lagi mo silang bigyan ng kaaliwan at lagi mong ipagkaloob ang pangangailangan. Nananalig kaming lubos Ama, narinig mo aming mga panalangin. Muli mong binasbasan kaming magkakapatid. Magpapatuloy kami sa paglalakbay. Ikaw pa rin ang aming kasama at patnubay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.